Tuloy-tuloy ang paghahanda sa Malacanang kung saan manunumpa sa pwesto si President-elect Rodrigo Duterte. Ganap na alas 12 ng tanghali mamaya. May live report si Mariz Umali. Mariz. Rhea, mahigpit na nga ang seguridad na ipinatutupad dito sa palasyo ng Malacanang para sa nakatakdang panunumpa ni Rodrigo Duterte bilang ika-16 na Pangulo ng Pilipinas, 11:45 ngayong umaga. No? Bagamat ilan pa lang kaming mga taga-media naririto ngayon sa New Executive Building on NEB, pansin na ang mahigpit na seguridad na ipinatutupad. May listahan lamang ng mga accredited o yung mga maaaring pumasok na media rito para masaksihan ang makasaysayang inaugurasyon ngayong tanghali. Hindi rin basta-basta makakaparada ang mga sasakyan. Dito lang sa NEB, maaaring manatili ang media habang minomonitor ang mga mangyayari sa inaugurasyon sa loob ng Rizal Hall. May limitadong media naman na maaaring sumaksi sa departure honors para kay outgoing President Noynoy Aquino sa Palace Grounds. Pero maya-maya pa ito bubuksan sa media. 10:25 nakatakdang dumating dito sa palasyo ng Malacanang si President Benigno S. Aquino III. 10:30 naman nakatakdang dumating si President-elect Rodrigo Roa Duterte. Sa may side lobby siya dadaan sa Gate 5. Pipirma siya sa guest book bilang huling panauhin ni Pangulong Aquino sa Malacanang. 10:35 hanggang 11 a.m. naman magaganap ang courtesy call o pag-uusap ni Duterte at ni Aquino sa President's Hall Sala. 11 a.m. gaganapin ang departure honors para kay Pangulong Aquino kung saan nakatakda siyang bigyan ng 21 gun salute. 11:15 a.m. ay lilisan na si Pangulong Noynoy Aquino sa Malacanang. Naging tradisyon na raw na hindi na dumadalo ang papaalis na Pangulo sa inaugurasyon ng bagong Pangulo para hindi magkaroon ng agawan ng eksena at para maibigay din ang buong atensyon sa bagong Pangulo. 11:35 a.m. naman gaganapin ang programa bago ang aktual na panunumpa. Sakto 11:45 a.m. gaganapin ang panunumpa ni President-elect Duterte sa Rizal Hall kung saan ang bunsong anak niya si Kitty ang nakatakdang humawak sa Biblia. Si Supreme Court Associate Justice Bienvenido L. Reyes na kaeskwela ni Duterte sa San Beda Law School at Brad sa Lex Talionis Fraternity ang mag-a-administer ng kaniyang oath-taking at sa kauna-unahang pagkakataon naka-livestream ang inaugurasyon sa Facebook. Magbibigay ng maikling talumpati si Duterte na tatagal ng mga 7 to 8 minutes, maikli, simple at direkta ang kaniyang talumpati. Susundan naman ito ng sabay-sabay na panunumpa ng mga miyembro ng gabinete ni Duterte ng 12:30 p.m. at kasunod nito ay ang pagbibigay ng full military honors para kay President Duterte sa Malacanang Palace Grounds. Magkakaroon ng simpleng salo-salo at 1:30 p.m. para sa Diplomatic Corps. Kabilang nga sa menu, no? Ulitin lang natin, na-report na rin to, pero babanggitin lang ulit natin, lumpiang ubod, pandesal with kesong puti, vegan longganisa, munggo, piniritong saging, nasaba at durian tartlet. So napakasimple lang nitong mga inihahanda, no? Mamimigay daw sa mga bisita ng coffee table book na laman ang kwento ng kampanya ni Duterte at susundan na ito agad ng kauna-unahang cabinet meeting sa Aguinaldo State Room. At Rhea, kasama natin ngayon si Ambassador Marciano Painor, ang Chief ng Inauguration Committee. Mapalad tayo at nakuha natin siya ngayong umaga. Sir, kanina binanggit ko na po yung ini-expect. Meron bang mga changes? How strict is the security? Napansin lang namin kasi yung pagdaan namin dito sa NEB. But within the entire grounds of the Malacanang Palace, kumusta na ang sitwasyon ngayon? Ang sitwasyon ho kasi ngayon siyempre ang President-elect, ang sabi niya, huwag nating abalahin ng mga tao. So ngayon, Thursday pa ho ngayon, siyempre naririnig natin yung kampana dyan sa St. Jude. So marami hong nagpupuntahan dito. Pero ang PSG at saka yung AFP, handa na naman sila na at least nandiyan sila. At alam naman ho na, although karamihan ho ng mga tao dito friendly at nandito sila at gusto nilang makita ang presidente na manumpa, siyempre pagkasiguridad ang pinag-uusapan, hindi tayo pwedeng patulog-tulog dyan. Patumpit-tumpit. Sir, walang makakadiretsong bisita rito. I understand yung mga guests ay naroroon muna sa PICC. Paano ba nga magiging sitwasyon? Kapag may mga dumiretso dito, pwede bang makapasok? Yung mga diretso dito, pagka may time, papupuntahin namin sila doon. Pero ang problema kasi dyan is hindi muna sila makakapasok dito. They cannot come into the premises dahil yung car pass nila para doon sa PICC. Yung mga may car pass na papunta rito, yun lang ang mga sasakyan na makakapasok dito. So mahihirapan sila. At saka yung mga pupunta rito, hindi dadaan ng security check. So
kinakailangan, paulit-ulit namin sinabi sa mga bisita na kailangan sa PICC sila pumunta. Otherwise, baka hindi sila makadalo. Run us through the program. Kakanta si Freddy Aguilar. Meron parang sinasabi na wala na raw dasal sa simula pagkatapos ng lupang hinirang. Ano ba ang mangyayari, sir? Well, yun yung mga, kasi nung una siyempre, dahil sa timing, dahil sa marami pang mga bagay-bagay na konsiderasyon, pero ang final nito is magkakaroon ng ecumenical prayer. At pumili sila ng isang dasal na 5 miyembro ng iba't ibang mga religious sects ang babasa. Pero ginawa namin at sinabi namin at least mga 2-3 minutes long. So I guess that's a last minute change, sir, dahil initially wala po yung panalangin dun sa programa, pero ngayon paano ang naging pagdedesisyon sa ganitong last minute change? Kasi nung una, ang pagkakasabi sa amin na gusto ng presidente is yung talagang kung ano yung normal, separation of church and state, mga ganon, no? So usually, and in the past, meron na rin mga inauguration na ang presidente na inaugura, walang prayer. Pero parang stricto ang yung separation of church and state. Pero since recently yung mga previous inaugurations meron, so minarapat na magkaroon din ng ecumenical prayer. Just last few questions. Yung may mga changes ba sa sinasabi English daw yung kanyang magiging talumpati, pero mahahaluan ba ito ng iba pang lengguwahe or paano ba? Nakita nyo rin po ba ito, sir, bilang talagang head ng inauguration committee? Nakita ko yung speech niya, English at may 1 or 2 phrases in Bisaya. So, nagpapahiwatig na dahil hindi without preempting, can you just give us an idea of what it is going to be about? I think kung ano man yung mga sinasabi niya na dati na magiging policy niya during his 6 years tenure, yun na yun, i-emphasize niya lang. Huling mensahe na lang po sa ating mga kapuso, Ambassador Painor. Well, ito na ho yung bagong panunumpaho ng bagong Pangulo. Para sa akin on a personal note, sana po'y maging successful itong administration niya, kagaya rin ng success nung previous one, no? Kanya-kanya tayong measure of success, at hindi rin naman maipagkakaila na each administration has its own mga nagawa na hindi naman pipitsugin o sabi nga nila. So, pero ito, marami hong umaasa na ang bago nating presidente kung ano man yung sinabi niya na ayusin niya ang kriminalidad, droga, peace and order. Kung magawa niya yung tatlo na yan, talagang napakalaking bagay yun para sa atin. And of course, we're looking forward to the changes, yung mga magagandang mangyayari sa administrasyong Duterte. Maraming salamat po sa inyong panahon, Ambassador Painor. Magandang umaga po ulit sa inyo. Magandang umaga, maraming salamat din, Marie. At balik sa inyo, Rhea. Maraming salamat, Mariz Umali.